Alright, so good day mga paps. Magandang hapon sa ating lahat or magandang tanghali. So nag-gear up lang ako. Nakalimutan ko kasing magsuot ng aking gloves. Grabe kasi yung init ngayon. So good day mga paps. Sa episode natin ngayon ay tatawid na naman tayo sa kabilang isla. Dahil mag-Iloilo trip na naman tayo ngayong araw at hanggang bukas. So yung trip natin ngayon mga boss papuntang Iloilo ay medyo espesyal. Espesyal ba o kakaiba dahil hindi tayo dadaan sa usual na dinadaanan ng mga nagmumotor o mga pasahero, which is doon sa Dumangas, doon sa Bacolod, Bredco Port. Instead ay susubukan natin bumiyahe mula dito hanggang Iloilo via FF Cruise dito sa Mantaangan Port, EB Magalona, at papunta naman doon sa, kung hindi ako nagkakamali, ay Kulasi Port doon sa Ahoy. So medyo mapapalayo lang siya ng konti kung ikaw ay pupuntang Iloilo City kasi medyo malayo-layo yun compare naman sa Dumangas Port na medyo malapit lang Pero ayos lang naman yun, at least masusubukan natin. Tsaka hindi naman siya ganun kalayo talaga, 1 hour siguro yung biyahe mula Kulasi Port doon sa Ahoy hanggang sa Iloilo City, which is doon naman yung destination natin. So as you can see ay meron tayong additional na helmet dito dahil kasama natin yung partner natin para sa pasyal-pasyal doon sa San Rafael na lugar. Magro-road trip muna kami. Pero the next day pa yon, kasi yung ngayong araw ay papakita ko lang sa inyo yung biyahe natin mula dito via EB Magalona, Mantaangan Port hanggang sa makarating tayo doon sa Ahoy, and then from Ahoy biyahe tayo Iloilo City. So yun yung first part natin sa Iloilo trip natin ngayon. So nandito pa naman ako sa Victoria City, dito sa Coliseum, at saka yung harap ay or yung tabi is yung Victoria's Aquatic Center, parang Victoria's Resort dito. Dito na ako kasi wala akong makitang lilim. Kasi ito lang naman sana yung isusuot ko, yung gloves na nakalimutan ko. So since nandito na tayo, start na rin natin yung video natin. Alright, so let's go mga boss. Samahan nyo ko ngayon sa aking Iloilo trip. Alright. Woo! Ang kagandahan dito mga paps ay itong Mantaangan Port ay malapit lang dito sa akin. EB Magalona na area lang to. Hindi pa nga talaga town proper ng EB Magalona to, Doon lang sa papasok sa Alicante. So hindi na tayo makakapuntang EB Magalona mismo. So sobrang lapit lang. Yun yung kagandahan nun. Actually, matagal ko na rin naman gustong gawan sana ng content to, itong ruta na to. Kaso hindi ko lang magawa-gawa dahil yung schedule nila before ay medyo staggered pa, na parang twice a week lang yata o thrice a week lang yung biyahe nila. Pero this time ay araw-araw na yung biyahe. And yung biyahe na susundin natin ngayon mga boss ay alas 2 na biyahe. And yung oras natin ngayon ay 12:58, mag-alauna na. So saktong-sakto lang naman to kasi malapit lang naman, hindi naman tayo papuntang Bacolod pa. So nasubukan na rin naman natin yung Dumangas na Roro at saka yung sa Pascat na Roro doon sa Banago. Itong Roro na to na dito sa EB Magalona, Mantaangan Port ay hindi ko pa na-try. So yan yung karatula mga boss, Roro. At yung port na to mga boss ay looban pa. Papasok pa dito sa Alicante na area. So ito yung Alicante. And right side tayo dito. Ayan. And mula dito ay siguro 2 to 3 minutes ay nandun ka na. Medyo may kasikipan nga lang yung daan dito. Pero pwede na. Yung mga truck nga dumadaan dito. So ano ba yung kaibahan dito sa port na to compare mo naman sa port ng Dumangas? Well, unang-una dyan is yung schedule ng trip mga paps. Kasi sa Dumangas tuloy-tuloy yung biyahe. Wala namang oras na sinusunod. Marami kasing barko doon na
bumabiyahe. Alam ko 2 shipping lines yata yung bumabiyahe dun eh. Marami din silang barko na ginagamit, kaya kahit anong oras ay pwede kang pumunta doon. Yun nga lang ay medyo may katagalan yung pagkarga at pagdiskarga ng mga cargo doon. Siyempre sinasabi ko to dahil na-experience ko na rin. Umaabot talaga ng 3 oras yung biyahe mo. Kagandahan doon ay anytime pwede kang bumiyahe. At compare naman doon sa fast cut, yung fast cut talaga maganda kasi na-try ko na rin naman yon. Masasabi ko na mabilis talaga yung fast cut kasi yung biyahe is wala pang 2 oras. Nandoon ka na sa Dumangas Port. So kung ikaw ay medyo nagmamadali, may hinahabol kang oras, pwede kang mag fast cut. Yung medyo disadvantage lang doon ay may oras din sila na sinusunod. Hindi siya as in continuous na biyahe. Medyo nakalimutan ko na lang yung oras kung ano yung schedule lang fast crap ngayon or fast cut. And dito sa Mantaangan Port ay may schedule din. Kaya dapat kung gusto mong bumiyahe or gusto mong tumawid, dapat alam mo yung oras ng biyahe. At since tayo ay nag-inquire na rin naman, so yung biyahe nila is alas 8 ng umaga tsaka alas 10 kung hindi ako nagkakamali. At sa hapon naman ay alas 2 at tsaka alas 6 ng gabi. So alas 2 yung napili natin para mainit. So ayan mga paps, nandito na tayo. Ito na yung Mantaangan Port, di ba? Ang bilis-bilis lang. Nandito na tayo agad oh. Ayan, Roro to Panay Island. Ayun, open. 6 pala. Ayan yung oras pala nila. 6 AM, 10 AM, 2 PM at saka 6 PM. So ito yung port talaga nila. So dito daw muna yung mga may motor. Alright. So nandito na tayo mga boss. Lawak pala ng port nila dito, no? Tsaka malinis din yung port nila. So sabi ni sir ay ready lang daw yung ORCR at saka driver's license. So ready lang natin at bayad na rin tayo. Be right back mga boss. Woo! So ayan mga paps, ano? Tapos na tayo and same procedure lang din. Dadaan ka munang Coast Guard, hingi ka ng papel nila at after nun ay bubayad ka doon sa cashier nila. And yung rate nila sa single na motor ay 436. Compare sa Dumangas Port at saka sa Banago na port ay meron tong parang ano pa na ano bang tawag doon na hindi mismo diyan yung port ano. Talagang babiyahe ka pa papunta doon sa dinadaungan mismo ng barko which is doon sa dulo. So maya maya lang ay pupunta na tayo doon. Ready na rin naman tayo pero before nyan ay pakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng port dito. So ito yung parang pinaka ticketing office nila na pwede ka rin palang magpabook dito. Tayo kasi walk-in lang. Tsaka ang lawak dito, no? Ang lawak ng space nila dito. Tsaka konti lang yung mga pasahero ngayon. Sa Dumangas for sure marami-rami yun. Pero dito ko konti lang. So tara mga paps, punta na tayo doon. Alright. Ayun lang. Ito lang yung medyo downside dito. Hindi siya sementado. Medyo rough road yung papunta sa dulo. Although patag naman siya, hindi naman as in rough road talaga. Hindi nga lang siya sementado. Sa future, siguro ito yung need nila na ma-develop ano, yung papasok doon sa lugar kung saan lumalapag talaga yung barko. Ito yung need na ma-improve or ma-semento para hindi mahirap. Pero okay yung ano nila, yung parang mga staff nila. Kasi very accommodating. Sila pa kasi yung nag-a-assist sa'yo kung saan yung next or saan ka pupunta. Okay yung ano nila, mababait yung mga staff nila. So yung laki niya ay parang same lang naman ng size ng mga barko ng Montenegro or yung isang shipping line din, nakalimutan ko. Basta yung doon sa Bredco Port na mga shipping lines, parang same lang din ng size. So ayan, nandito na tayo. So far ito lang yung pwedeng ma-improve yung daan dito papasok na need masemento man lang. Nandito na tayo. So maya maya lang ay papasok na tayo after ma-diskarga ng mga nasa loob. So ayan na, lumalabas na yung mga sakay ng barko. Merong mga motor, tricycle, mga van at saka mga truck syempre.
Tsaka ang galing kasi meron ng jeep agad na nakaabang. Oh. Akala ko yung jeep na to is papasok din or babiyahe din doon sa Iloilo eh. Yun pala, naghihintay ng pasahero. Ayan, oh, yung mga pasahero galing doon sa Roro. So ayos pala, ano? Kasi parang may service sila. Kasi nga, Mantaangan to, looban. So for sure, ahatid to sa labasan, ano? Or sa National Highway kung saan sasakay sila ng series bus or tricycle or papuntang south or papuntang north. Galing, ano? Ayos ah. Nice, nice. Akala ko talaga sasakay eh. Yung pala mag-aabang ng pasahero eh. Magkano kaya pamasahe dyan? So ayan na, alis na sila kasi puno na. Alright, ayos ano? So pinapauna muna yung mga mabibigat na mga karga. Tapos sa bandang unahan na yung mga motor at mga light vehicles. Ayos yan, at least makakalabas din tayo ng mabilis. So on time yung ano nila, yung biyahe nila dito. Wala pa yatang 2:00 eh. Nandito na yung barko nila. Compare mo naman sa Bredco Port, ano? Yung Bredco Port talagang maninigas ka doon, kakaintay eh. Dito ang bilis eh. Ito yung maganda kapag may oras na sinusunod. Kasi may chance talaga na mapapaaga sila. Depende na rin naman yan sa kondisyon ng dagat. At nagtanong din ako doon mga paps. Sabi nila ay wala daw 1 oras or walang 2 oras yung biyahe mula dito papuntang Ahoy doon sa Kulasi Port. So maganda yon. Compare ulit sa Bredco Port na grabe. Sobra 2 oras yung biyahe pa lang, ano? Mula Bacolod hanggang Dumangas. Grabe. Dito maganda. Yun nga lang ay sa Ahoy to na port, mga boss. Malayo-layo siya kung sa Iloilo City ka pupunta. Pero kung sa kabilang side ka naman pupunta, malapit na to. Ito yung pinakamagandang ruta na pwede mong daan. Parang akong mag-isa lang yung motor dito. Ayun pala, may paparating. Kala ko ako lang eh. Ayun pa sa dulo, may mga paparating pa. Magandang bumiyahe dito, ano? Kasi napakaluwag or hindi masyadong crowded. Compare ko ulit doon sa Bredco Port. Grabe, napaka-crowded doon. Talagang paunahan. Dito maganda, parang organized yung sistema nila dito eh. Ayun, maganda rin oh, kasi meron din palang jeep na hinahatid yung mga pasahero mula doon sa office nila or sa ticketing office nila papunta naman dito. Di ba maganda, no? Akala ko yung jeep na to kinakarga eh. Yung pala ginagamit na back and forth na biyahe para ihatid yung mga pasahero naman. Na pasahero lang, walang motor, walang sasakyan. So maganda. Nice, nice. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad sa ganyan. Pero siguro mura lang naman siguro kasi doon lang naman pala sa office hinahatid eh. Ticketing office lang eh. Medyo malayo to pag nilakad eh. Maganda kasi may service sila. Ayos Nice. So kita nyo yung oras mga boss oh. Yung oras ay 1:41 pa lang ng hapon. Pero yung schedule nila 2:00 ng hapon, di ba? Ang aga. Ganitong oras ay nagkakarga na sila ng mga pasahero. So saktong-sakto na 2:00 aalis. So on time talaga yung barko nila dito. Siguro dahil sa mabilis lang din yung biyahe, kaya siguro on time din. So ayan na, tinatawag na yung motor. Right.
Alright! So, it's official mga paps. Nandito na tayo sa Kulasi Port sa Ahoy, Iloilo City. At kung nakikita nyo, umuulan dito. Grabe. So, tayo ay pahinga na lang muna dito. At yung oras natin ay alas 3 pa lang naman. Ang aga. Ayos tong biyahe na to. Kasi wala pang 2 oras nandito na. Alas 2. Umalis yung barko. Nakarating mga alas 3. 1 oras lang. Grabe. Yun nga lang, umuulan dito. Kapal ng ulap oh. At nandito na tayo sa kanilang parang office din. So balikan ko na lang siguro kayo maya maya mga boss. Patilain ko na lang muna yung ulan. Ayaw kong bumiyahe ng ganito. Siguro naman dadaan lang yung ulan. Hopefully dadaan. So be right back mga boss. So ayan mga paps, ako ay babiyahe na papuntang Iloilo City. So ang oras natin ay mag-alas 4 na at actually hindi ko alam yung daan. Tanong-tanong na lang tayo mamaya. Gusto ko sana kasing mag-Google Map kaso umuulan eh. Umaambon-ambon tsaka walang signal, hindi ko ma-search yung Iloilo City. At nagtanong-tanong tayo, sabi pag exit daw ay kakaliwa papuntang Iloilo City na. So yung sabi niya ay iikot daw to yung daan. So malamang yung isla na yan, dadaanan natin yan. Galing iikot. Iikot yung buong isla na yan Grabe. So tara mga paps, let's go. Alright. And sabi naman ng mga tao dito, mga kulang-kulang daw or more than 1 hour yung biyahe pag sa city ka mismo. Medyo hindi rin pala kagandahan yung daan dito, lalo na pag umulan, putik kawawa si Asyong. Kakawashing lang natin, puputikan agad, umulan pa kasi. Yun nga lang, hindi ko dala yung aking isang clear lens. Sigurado madilim to. Ayan grabe, sobrang dilim. Naka smoke lens kasi tayo. Nakalimutan kong dalhin yung clear lens natin. Hindi ko naman kasi in-expect na ganito yung magiging panahon. Ni-expect ko mainit eh. Alright. So pagdating ng crossing daw ay kakaliwa. Wala pa naman ako nakikitang crossing. Ganda ng view dito. Coastal road nga siguro talaga. Iikot nga. Gandang tignan ng isla dito. Ay, ang dilim ng lens ko. Ba't hindi ko nadala yung clear? So sa dadaanan natin mga boss na mahigit 1 oras siguro. Depende sa takbo natin. Marami tayong madadaanan ng mga lugar dito sa Iloilo. Kasama na dyan yung Barotac Nuevo at Barotac Viejo. Tama ba ako? Dalawa kasi yung Barotac. Tsaka dadaanan din na yata natin yung Banate. Tsaka yung Dumangas siguro. Madadaanan natin. So let's see. Alam ko marami ding twisties na daan dito eh. Nung nakita ko sa Google Map. So tignan natin. Yun Ganda Galing Maraming isla dito. Marami ding isla dito. Nice. Payapa ng lugar dito. Check nga natin kung may signal para makapag Google Map tayo. Hirap kasi pag wala eh. Ayokong maligaw eh. So ayun, may signal tayo mga paps. Search natin yung pupuntahan natin. 1 hour and 43 minutes yung biyahe natin mga paps. So ayan siya, nandito tayo ngayon sa Ahoy. And yung pangalan pala ng port doon mga paps ay Bayang Ahoy Roro Port. Wow, mali tayo doon. So ayan, Bayang Ahoy Roro Port yung pangalan ng port kanina. And tayo ay papuntang Iloilo City. So ayan kita nyo, daming twisties May mga part na twisties So ayan, maraming tayong madadaanan. So i-start na natin to. Let's go. Alright. Maganda kasi kapag may guide tayo para hindi tayo maligaw. Alright. Medyo lang kasi madilim yung paningin natin. Kapal ng ulap doon Sana naman hindi tayo abutan ng ulan habang nasa biyahe. So madadaanan pala natin yung Dumangas mga boss. Yun nga lang hindi yung coastal na road yung dadaanan natin, kundi yung Dumangas mismo. So ito yung sinasabi ni Kuya na sa crossing daw ay kakaliwa. So kaliwa tayo. As per sa Google Map naman ay tama. Alright. So dire-diretso na to. Let's go.
ang dilim talaga ng vision ko. Ayaw ko namang gamitin yung second lens natin or yung ano bang tawag dito, yung dual visor, kasi nga hindi rin clear, madilim din. Tsaka pag binuksan ko naman yung visor natin, malakas din yung pasok ng hangin. Baka hindi nyo maintindihan yung mga pinagsasabi ko. So ayan na lang, at least may nakikita pa rin naman tayo kahit papaano. In fairness, ang ganda ng highway nila dito, ang luwag. Ganda talaga ng view dito, no? Kasi bundok eh. Nakikita mo bundok, mga burol-burol. Medyo dahan-dahan lang tayo dito kasi hindi naman natin kabisado yung daan. Yung takbong ano lang, takbong pugi, takbong chubby. Mga chill ride lang, yun. Yung mga gusto natin eh, mga chill ride. So national road yung binabagtas natin mga paps. Yan na yung twisties, oh. Malapit-lapit na yung twisties na daan, oh. Alam ko dito din yung daan eh, pag pumuntang San Rafael, which is yun yung pupuntahan namin bukas. Sana gumanda yung panahon. Kasi kapag ganito yung panahon, baka hindi ko alam. Hopefully sana maging maganda yung panahon bukas para makapag road trip naman kami sa San Rafael, kasi first time kong makapunta doon. Magaganda din yung mga view yata doon eh, based sa mga picture naman na nakikita ko online. Luwag talaga ng daan dito. Tsaka konti yung bumabiyahe. Hindi siya as in crowded na maraming sasakyan. Considering na may malapit na port dito. Ayan, bundok yung dadaanan, Nice. Ang lamig. Ito na yung twisties, oh. Okay lang. Hindi naman siya ganun ka-steep na na kurbada. Sakto lang. Buti dito hindi umuulan. Kala ko magtatagal pa ako dun sa port kasi nga pinatila ko pa muna yung ulan. Kaso parang hindi na rin naman iinit. Pinatila lang natin ng konti, tsaka tayo nag-take off. Ayun, oh. Twisties, oh. Gondo. Nice. Ganda sana to pag maganda yung panahon. Hindi ko na alam kung nasaan na ako. Dilim kasi. Ay nako. Wow. Parang models yung daan dito. Maganda kasi asphalt eh. Although merong sementado sa kabilang lane, pero mas maganda kasi asphalt yung kabuuan. So sabi ng ating OBR kanina, brown out daw doon kanina pa. At babalik yung kuryente alas 4. So past 4 na rin naman, siguro nakabalik na yung kuryente doon. Kasi laging laging nagbo-brown out dito eh. Every week yata nagbo-brown out sila eh. May mga inaayos siguro. Malaki-laking damage siguro. Na-amaze talaga ako sa daan nila dito. Ang ganda eh. Ang lapad tsaka ang luwag. Yun, nasa Barotac Viejo na pala tayo mga paps. Ito na yata yung town proper ng Barotac Viejo. May terminal din pala sila dito. Terminal papuntang Iloilo City. Ayan, medyo traffic dito kasi nga nasa town proper tayo. Ayan, may saveboard din sila dito. Galing, may pure gold sila. Pure gold Barotac Viejo. Sana all. Sa amin kasi walang pure gold dun. Buti dito meron. Galing. Lumalakas yung ulan Wala pa tayo sa kalahating biyahe natin. Lumalakas yung ambon. Ay nako, ano ba ito? Sama kasi ng panahon Stop over muna kaya tayo. Nababasa kasi yung camera eh. Baka kasi masira eh. So, stop over muna tayo dito mga boss sa Barotac Viejo. Patilain muna natin yung ulan para smooth yung magiging biyahe natin. Wala kasi itong waterproof case yung camera natin. Pero yung front camera natin meron naman kaya okay lang. So, be right back siguro mga boss pag tumila na yung ulan. Alright. So ayun mga paps, tumila din ang ulan. So continue tayo ng biyahe natin papuntang Iloilo City. Alright, so let's go. At yung oras natin mga paps ay alas 5 na. Hopefully hindi na talaga umulan para dire-diretso na yung biyahe natin. At sabi ng ating partner ay umuulan daw doon sa kanila.
Pero hindi naman kalakasan na ulan. Hindi na ako nagsuot ng ating kapote. Tumila na rin naman yung ulan. Kasi nga medyo mahirap. Nasa compartment natin at saka nakakabit kasi yung isang helmet. Nahihirapan akong tanggalin pa at saka ibalik. So tuloy-tuloy na to. Let's go! Woo! Barotac Viejo pa lang tayo. Umaambon-ambon pa eh. Ramdam ko yung pagpatak ng ulan. Pero kaya na to. Kukita mo ang dilim dun oh. Grabe. Ang ganda ng timing natin. Okay lang na umulan ngayon. Wag lang bukas. Kasi bukas magro-road trip kami. Diba? Hassle naman. Kapag umuulan, baka cancel na lang namin. Bahala na. Depende sa lakas ng ulan siguro. Let's see. So kasalukuyan nating binabagtas or binabaybay yung national road dito sa Barotac Viejo. May arko. Tignan natin. You are leaving Barotac Viejo pala. Ayan you are leaving Barotac Viejo. Please obey traffic rules. Ba't kaya nila sinabing please obey traffic rules? Yung mga motorista ba dito hindi sumusunod sa traffic rules? Kaya nila sinasabi yan? Hindi naman siguro. For reminders lang. Feeling ko naman disiplinado yung mga motorista dito. Siguro banati na to. Let's see. Yun nga, tama nga, nasa Banati na tayo mga paps. So ito yung town proper o city proper ba? Hindi ko alam kung city yung Banati. Basta nandito tayo sa pinaka-proper nila. Ganda rin ang daan nila dito, ano? Although city proper siya or town proper, parang luwag pa rin eh. Considering na Sabado ngayon at yung oras ay parang rush hour na rin yata ito eh. Pero may kaluwagan yung daan dito. Siguro yung mga tao hindi na lumalabas. Dahil sa masamang panahon na rin siguro, kaya ayaw na rin lumabas. Banate! Ngayon lang ako nakapunta dito eh. Hanggang Dumangas lang kasi ako eh. Dumangas papuntang Iloilo City. Pero yung sa kabilang side na part from Dumangas ay hindi na ako nakakapunta. So ngayon pa lang, sarap talaga magmotor, ano? Kasi yung mga lugar na hindi mo napupuntahan mo eh. Although marami pa naman tayong lugar na gusto rin sanang puntahan, like yung Guimaras mga paps. Matagal ko ng planong pumunta dun eh. Actually yung trip talaga ngayon, Guimaras sana to eh. Kaso nga lang parang nagka-issue sila at nalaman ko na lang a week before ng biyahe ko or ngayon, 4 days lang yata, 3 days before na nag-announce sila na hindi na daw sila mag-a-accept ng mga motor. Pasahero na lang daw yung i-accept nila. And sabi nila ay magda-dry dock daw yung parang malaking bangka nila o barko ba tawag doon? Basta malaking bangka na kinakargahan ng mga motor or ng mga cargo. Kinansila or deny dock. Hindi ko alam kung bakit. Kaya change of plans. Yun din naman sana yung gustong puntahan eh. Yun sana yung loop na gagawin namin. Yung Guimaras Loop sana based sa pinaka-initial na plano. Yun nga lang ay nagka-issue. Pwede naman, possible naman yun na mapuntahan sana. Kaso lang medyo malayo-layo na. Parang iikot na ako. Bale, 2 sakay na ako ng barko o roro. Dahil nga hindi na pwede. So no choice ako. Dumangas yung daan ko. And then from Dumangas, babiyahe ng Iloilo. And then roro ulit papuntang Guimaras. So magiging doble. Or mapapalayo tayo at mapapagastos tayo ng doble dun kasi nga iikot pa siya eh. Imbes na isang tawid na lang sana sa Guimaras na island mula doon sa Pulupandan na port. So sayang, hopefully sa future ay ma-resume nila yung biyahe para ma-discover naman natin yung ganda ng Guimaras. Soon yun mga paps. So bukas ay maglulup pa rin naman kami. Yun nga lang ay doon lang sa San Rafael. Pag nakapunta na kami San Rafael, doon sa may parang viewing deck nila o viewing point ba, ay iikot na lang kami para hindi na kami bumalik. So yun yung parang pinakaloop na lang namin. At marami din kaming dadaanan doon. Magsa-side trip kami sa mga magagandang lugar doon. So abangan nyo yan bukas mga paps. Ayan na naman yung ulan. Ay, ano ba yan? Hindi tayo makakadiretso eh. Uy, nasa Anilao na pala tayo mga paps. Ayan o, Anilao Public Market.
nakalagpas na pala tayo sa Banate. At yung oras natin ay 5:23 ng hapon na, maggagabi na. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Nasa 1 oras pa. Layo pala nito, no? Gusto ko na rin naman sanang putulin na lang to para dire-diretso yung biyahe. Kaso lang, mas maganda kasi kung mai-share ko naman sa inyo yung mga madadaanan natin. Lalo pa na first time nating dumaan sa ganitong lugar, ano? So, mas maganda pa rin kasi na mai-share ko yung mga dinadaanan natin. Alright, so nandito na tayo sa Barutac Nuevo, mga paps. So yung oras natin ay 5:36 na ng hapon, mga paps. At kasalukuyan nating binabaybay yung National Road. And based kay Google Map ay 54 minutes pa until destination. Malayo-layo pa. Paggabi na, ang dilim na ng aking paningin. So yung next ng Barutac Nuevo ay siguro Dumangas. Siguro, no? Mamaya malalaman natin. Karamihan sa daan dito ay asphalt. May ilang mga daan lang na sementado, no? Pero karamihan sa daan dito is asphalt, which is maganda. Tulad dito, asphalt, oh. Tsaka straight lang, oh. Based sa Google Map, oh. Uy, mikidlat dun sa part na yun. Grabe, mukhang babagsak yung ulan talaga dun, ah. So nasa Zaraga na tayo, mga paps. Nag-reroute lang si Google Map. Naghanap ng mas mabilis na ruta. Dito niya tayo pinadaan sa Zaraga at dire-diretsong Liganes ba? And then after ng Liganes ay diretso ng Iloilo City. So nasa 44 minutes na lang, mga paps, yung biyahe natin. Pasensya na kayo, mga paps, kung inopen ko yung visor natin. Kasi nga wala akong makita. Grabe, ang dilim. Maganda kasi sana clear lens yung gamit dito, hindi smoke. Kasi pag sinarado ko yung visor, halos wala na akong makita. Grabe. Ay nako. So open ko na lang muna yung visor natin. So nandito na tayo sa Iloilo City, mga boss, which is dito sa La Paz. And 6 minutes na lang ay nandoon na tayo sa ating destination. Hindi ko na nakunan yung mga dinaanan natin kanina kasi nga madilim. Tsaka wala na akong makita talaga. Kanina pa naka-open yung visor natin. At yung oras natin ay 6:20 na ng gabi. Saktong-sakto naman to kasi 7 yung out niya. So yung ina-expect natin, mga paps, na oras ay dapat alas 5. Nandito na tayo. Kaso nga lang sa mga hindi inaasahang pangyayari, like umuulan, medyo na-delayed yung biyahe natin. Doon pa lang sa port ay tumambay na tayo, no? At saka nag-stop over pa tayo dahil inabutan tayo ng ulan kanina. Medyo delayed. So ayos lang yan. At least saktong-sakto yung dating natin. 3 minutes na lang. Nasa destination na tayo. Alright. So malamang umulan dito kasi basa yung daan eh. Buti na lang tumila yung ulan dito. Kung hindi, naku po, mas lalo tayong madedelayed. Medyo traffic dito. Traffic naman talaga dito eh. Every time na pumupunta ako dito at dumadaan ay traffic talaga dito. Kasi nga city proper na to. Nasa Iloilo City talaga tayo. Ayan na. So nandito na tayo sa provincial capital. Kasi dito banda nag-work yung ating partner. So saktong-sakto yung dating natin. So ayan, mga paps, nandito na tayo sa destination natin at pa-out na rin naman yung partner natin. Siguro dito na natin muna tatapusin yung episode natin ngayon, mga paps. And see you na lang siguro bukas para sa trip natin or sa San Rafael loop natin bukas, kasama syempre yung ating partner. Hopefully hindi ganito yung magiging panahon bukas para makapag road trip kami. So see you bukas, mga paps. Alright, bye. Woohoo!